let's remain standing for the reading of the Word. If na kami mga Biblia, igsoon, abdihuban ka na ako din sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16. It says here, "You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven." Let's pray. Almighty God, we praise you and we adore you, God, because your faithfulness, your grace, your mercies endures forever, O God. And Lord, ang among response, O God, towards your goodness, towards your faithfulness, towards your grace, towards sa imong kaluoy, O God, is our obedience, O Lord, to the calling, sa tawag, Lord, sa identity na imong gibutang nimo sa mo mga kinabuhi, O God. Once we follow you, you call us as salt and light, O God. We pray, Father, that we will become true to our calling, being a salt that preserves, that heals, that gives flavor, that enhances, it gives value, God. Dili lang sa mga kinabuhi, but sa upang mga tao, God, that needs you. And that, Lord, we will become a light unto this world, O God, sa kangit-ngit, sa kalibutan, in the middle of confusion, the middle of the darkness, O God, ang kahayag namo, Lord, that comes from you. You are the true light of the world, O God. We are just the reflection of that light. People will see your light sa mong kinabuhi, and we will become a beacon of hope. We will be a beacon, O God, a source of direction. We will lead people to you, the true source of light and life, O God. Tabangi matagusa ka namo, Lord, as your church, O God. We will become a salt and a light into this world. Bisag asa man minimo ibutang, God, we will remain true and fulfill our calling, O God. This we ask and we pray sa ngalan ni Jesus. Amen. Maning kita igsoon uban sa presensya sa Ginoo. So we are on the second Sunday sa atong series. We'll be talking about the Sermon on the Mount. So nag-break sa takadali sa atong study sa Romans. Medyo heavy kitong Romans chapter 8 for almost pila ka bulan na ito. Nag-isgutan ng Romans chapter 6, 7, and 8. So we take a break sa kadali sa gabi ka the doctrine, theology, heavy na discussion, and let's go more to the practical side. So, Sermon on the Mount, mag-isgot kita sa tulo ka chapter. So, for pila ka weeks, atong isgutan, Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, and Matthew chapter 7. Kung atong taawon na atong mga Bibles, nakabutan na murag title na Sermon on the Mount. It starts in verse 1. Makita na to din na si Ginoong Isus iyang gipadayag, iyang gisulti kung unsay balaod din sa iyang gingharian. Just like sa atong nasod sa Pilipinas, natin mga klase-klase mga balaod. And these laws govern our nation. Natin mga constitution, natin mga bylaws, na dili na to basta-basta balion. So if we want to live sa Philippines, kung mga Pilipino kita, mutuman po kita, mu-abide kita, mu-submit kita sa balaod sa Pilipinas. Kaya kung di ta mo-submit, pwede ta mapriso. Now, in the kingdom of God, dapat ay ginatawag na laws, natin mga balaod. Ang kaning Sermon on the Mount, gipakita ni Kristo kung unsay balaod na nagagovern sa iyang gingharian. And we started in verse 1, padulong din na sa verse 12, we talk about the characteristics, unsay kinaiya sa mga tao na sakop din na sa gingharian sa Ginoo. We are talking about the characteristics of a Christian. Na kung atong tanawon starting from verse 3 padung sa verse 12, nasa progression igsoon. Ang kinaiya sa isa Kristohano igsoon, dili siya overnight na development, dili siya overnight igsoon na maturity, but it's a gradual process of sanctification sa tuwa.
So makita tayo sundan the Beatitudes, katong mga panalangin, kaysa itong mga tao na ginabless ni Lord. So we have a new perspective when it comes to blessing. Ang pinakalindot na blessing na madawat nato is dili to maong usay isulti sa tao sa tuwa na, uy, bless kay ka, kay lindot kag balay, bless kay ka, kay lindot kag posisyon sa trabaho, bless kay ka, kay nasa imong tanan. But ang pinakalindot igsoon na blessing is when God calls us blessed. So the final authority na magsulti na blessed ba ta or not, it is Christ. Ang si Kristo gisulti niya na bulahan, blessed, unang-una, those who are poor in spirit. We are poor in spirit, son. Kung ato ikumpara atong kaugalingon, ang atong kinabuhi, din sa himaya sa Ginoo, makita natin so na daghan kita kakulangon sa Ginoo. Diba, it's a progression. Atong gi-acknowledge so na makasasala kay ta. Atong gi-acknowledge sa wala jud tay mabuhat, we are poor. Kung dato mata sa kalibutan, igsoon, but in the eyes of God, if we do not have Christ, we will always be poor in spirit. And then kung ma-realize nato igsoon, nakabus kita sa spiritual na mga butang, diba, mag-udyok na sa to ato mourn, da magsubo kita tungod sa atong kakulangon, at tungod sa atong pagkamakasasala, and we are yearning for a Savior. We become meek. We become humble. We humble ourselves before God. And we thirst and we hunger for righteousness. Lord, tabangi ko, I want to become righteous. Lord, gusto ko mahimong tao, Ginoo, na kanang kahimutan nimo. I want to become a person, O God, that will please you. We will thirst for righteousness. And then we will become merciful. Maluluyo na kita. God transforms us to become a merciful person. Maluoy na kita sa mga tao. Maluoy na kita sa mga tao na gikinahanglan. And we respond to their mga kanang kalisdanan. We become merciful because we reflect the characteristic of God, which is merciful, Podigson. And we become pure in heart. Wala na tayo na desire sa kalibutanon ng mga butang. Wala tayo desire kung unsay kalingawan sa kalibutan. But our desire is to become pure in heart, and we become peacemakers. Since Jesus is the Prince of Peace, therefore kita namang anak sa Ginoo, we are called to be peacemakers. But there is the danger of persecution. Because ang gingharian sa Ginoo will always be contrary sa gingharian sa kalibutan, and we will be persecuted, we will be ridiculed, we will be mocked igsoon tungod sa atong pagpangalagad, pagsunod din na kang Kristo. And here makita nato igsoon in our second nato na installment sa atong series, here we will see our influence. Today we'll be talking about a Christian's influence. Last Sunday, we talked about a Christian's character, ang kinaiya sa isa ka Kristohanon. Karon na po Dixon, ang impluensya sa isa ka Kristohanon, a Christian's influence. Are you aware, igsoon, na ang matag-o sa kanato igsoon, we are influencers. Siguro aware ta sa mga social media, kung natay Facebook, kung natay Instagram, if natay mga Twitter, unsa pa din so, of natay mga YouTube, mga social media accounts, siguro nakadungog na kita o nakabasa na kita ng term na influencers. Di ba ka ng mga social media content creator, ka ng mga vloggers, igsoon. So sila, they are influencers. Meaning, kung unsay ilang ginasulti, unsay ilang gina-endorse, kung unsay ilang ginabuhat, will affect na epekto sa mga tao na naminaw o kaya nagatanaw sa ilaha. Di ba, dahil mga ginasunod, dahil gina-follow ng mga influencers sa social media, mga vloggers, di ba, mga comedians, o ba, mga prank kung sa padinhaa, kanang mga make-up kung sa padinhaa, mga mukbang, sa klase-klase kayo igsoon na mga influencers. Sometimes, sa tungkol sila influensya igsoon, gusto po nato maparehas po nila. What these influencers do or say will create an impact din sa mga tao na nagtanaw or naminaw sa ila igsoon.
Nagsulti pa si John Maxwell Igsoon about leadership. Nangutana, what is leadership? Ang gitubag ni John Maxwell Igsoon, he said, leadership is influence. Pag naa kay impluwensya sa imong pamilya, if you are the father, if you have influence na sa imong asawa, sa imong mga anak, then you are a leader. Sa imong school, if you are having an influence, whether maayo ba impluwensya ba nimo, maayo ba impluwensya o binuang imong impluwensya, so then you are leading people. Labaw sa tanan igsoon, Christians are also influencers. Labaw na sa tanan igsoon kita as Christians. Kitang tanan, we are all influencers. Even before pa naimbento ka ng Facebook, ang social media, ka na nag-trend sa panakaroon TikTok, IG, Twitter, we are called by Christ to have an influence sa kalibutan. Dili na siya karon lang, but it's already more than 2,000 years ago. Dapat kitang tanan na atay impluwensya. Influencers, this is the true nature of a Christian's calling. Usahay, pag makasulti tag calling, atong gina-attribute sa mga pastor man ng calling, calling para na sa mga pari, sa mga madre, sa mga religious leader. No, as Christians, we are all called by God to influence. That is the purpose sa atong pagkakristohan ng son. Naakitay impluensya na mabilin, mahimo, ani na kinabuhi igsoon. Now, kamusta ang imong influence sa imong palibot igsoon as a Christian? What is your influence? Unsay nabili nimo? Ani nakalibutan, ani na kinabuhi. So unsay impluwensya nimo sa imong pamilya, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, sa imong silingan, sa imong trabaho, sa imong uyab, sa patinaa, mga friends, unsay influence na imong gipakita sa ilaha. And Jesus, si Jesus, naghatag siya duha ka butang, naghatag siya example, two things that describes our calling. We have the salt and the light. Siguro kadungog na tayo perminti na sermon, the salt and the light of the world. Sige tayo kadungog ani. And we are all too familiar with this topic. But it is important na kita magbalik-balik yung kanunay sa pinaka-basic kay para di ta makalimot sa ato ang purpose o sa ato ang calling. Kaya ang pagkakristohano ni son, it is a calling. It is a responsibility. It is a duty. As a Christian, ison, dili lang kay kanang padulong ng taglangan, nang gidawat na si Kristo, nag-repent na ko, so I'm heading towards heaven. So, yes, padulong ta sa langit, but while we are still here sa kalibutan, we have a mission field. We have a purpose. We have a calling. Ang calling, so it's not just for the pastor, but it's for every Christian. Inay katapad na kay tawag sa Ginoo. And your calling is to become the salt and the light into this world. In Matthew chapter 5 verse 13, isulti si Ginoong Hesus din na, you are the salt of the earth. It becomes very personal. So while na doon sa bukid, no, while nasa bungto, nagwali si Jesus, nilingi siya sa mga disipulo niya, iyang gitudlo, sila Pedro, sila Juan, sila Santiago dito, isa pa to, pati si Judas, iyang gilingin ni Jesus, ikaw, you, it's very personal, are the salt of the earth. This is not applicable to the unbeliever. It is applicable to the believer. So imagine sila Pedro, sila Juan, sila Judas, isa pa Tomas, iso na minaw dito, gitudlo sa ni Jesus that you are the salt of the earth. It gets very personal. Ingnem katapat igsoon that asin ka. Balag asin, basta dili kay asin kay may alat ka pa ba? Pero siguro bakit nga parang kay sa lumigsoon. Try to imagine example, apil ka dito sa 12, muna tong 13, ikaw ika 13 igsoon.
Ikaw, itudo ka ni Jesus, ikaw dito. Ikaw, you are a salt. And this is very important, igsoon. Sa ato siguro asin, siguro asin is pampalasa, usa pa din pambulad, usa pa din But for them in their time, it's very important. Sa ato 5 pesos na asin, di ba, daghan na ng mapalit igsoon. Pero sa ilang time, na grabe ka importante kasi walay ref, walay mga freezer, walay refrigerator, wala pa ng mga klase-klase na mga preservation na mga techniques igsoon, ginagamit yun nila is ang asin. And salt is a valuable commodity. Importante kayo na sa igsoon. Mahal kayo na paliton. Kita sa usahay igsoon, kung nata sa palengke, di ba, pag nasa merkado, kisa makarelate igsoon, pag nasa merkado, pag mulabay ka ni kag na naka-pile na asin, kisa din niya makarelate, mukuos edukas asin niya mga naon. Ako, ingala ko, itong una, pag mulabay ginis merkado, ganahan ko ni asin, mukuos edukas asin niya kung ano, ganahan ko asin. But for them in their time, it's very valuable. Because of its use. Ginausa na itong asin, di ba, ginagamit pampalasa for flavor sa pagkaon. Pangit ang pagkaon na way asin. Basta may luto na way asin. Usually nato yung asin tanan. Sa'yo, nilungag, siguro nilungag. Pero kasi ganyan, nilungag, butay asin sa taas. Hilaw pa butay asin sa taas. So, nagapoy asin. Halos tanan, di ba, na asin? Dili tanan luto, di asukar, but siguro butatan 95% sa mga recipes sa kalibutan ay asin. Gawas ng sweets. It's used for food, for flavor. Ang kabalota, ginagamit pag-preserve ang mga, di ba, mga bulad, igsoon. Umata ta sa Jensan, igsoon. Ato mo Jensan ay bulat ka ng bularan ito igsoon. Isa ka barangay na bulat ang baligyan nila, pati, masimutan dyan mo ba, layo pa, asin dyan ang baho, na dapit na mas bularan. It's used to preserve. And are you aware that sa ilang panahon ni Jesus, in ancient times, ginagamit ang asin para naamoy kasunduan, naamoy covenant. Pag mag-deal gani mo, pag naamoy deal, igsoon, sa ato kay deal, di ba? Okay, pirma, sa padinahang. Sa ilang times, isa ginagamit nila igsoon as part of the deal is asin. For example, pag naisa ka kuan dito, pag naisa ka bisita nila, na dili taga-diha igsoon, pagpasudlon sa ilang balay gani, pagpasudlon sa imong balay, once pakanon nimo siyang pagkaon na naay asin o kaya parat igsoon, that's a promise, that's a deal, that's a covenant saying na kadto siya na bisita is under your protection. Bisag ka na siya igsoon, isun sa imong balay, kung bisag kaaway pa dyan mo na siya igsoon, bisag di kagahan na tao, once makatilaw siya sa imong pagkaon na naasin, you are obligated to defend him with all your life. Gabi no, it's part sa ilang covenant. Ginagamit nila igsoon. Kabalata, na nakasinhas ka ng healing properties. Diba? Sa ilang time igsoon, di pa na uso ng mga alcohol, usa pa din na sa ilang time, pagka magpanganak sa bata, ang bata, paliguan nilang tubig na naisagol asin. It's used an antiseptic. And also, ang asin, ginagamit nila, labi na sa mga Romans, half sila sweldo sa mga sundalo is pinagi sa asin. Since mahal man ang asin, no? Katunga sa sweldo is kwarta, ang katunga is asin. Daghay mainganyo iso na musud sa military at the time kay hatagan sila og asin, which is very, very expensive. So makita to igsoon ang isa ka asin, it's very important sa panahon ng Jesus. Sa tuwa ka rin panlabay ba, bahalag usan, bahalag asin, panlabay, but in their time, it's very important. Kung takot tanaw no unsay gina-imply ni Jesus, unsay ginapakita, unsay ginapadayag ni Jesus diha sa iya mga tinun-an. When he said when he told Peter na, Peter, you are the salt of the world. Meaning, son, ikaw Pedro, you are important in the kingdom of God. You are valuable in the eyes of God.
Imagine kato mga tao na gasunod kaning Jesus, kisa man to sa Pedros lang, Juan, kisa man sa mga illiterate. They are uneducated. They are kana mga kung sa to pa mga reject na lang dinaa sa atong palibot igsoon. They are the unheard people. Sa ilang time igsoon, which is applicable sa itong time, kung kisa itong pinakasikat, kisa itong parinti ni mayor, parinti ni gobernador, taas og ranggo, di ba? Kanang natin term, tuol sa luwag sila ang mga tao na makabenepisyo jud sa mga mga proyekto sa padinaa, doon dali makuha sa trabaho, mga tao na VIP, mga tao na importante kayo. But in the economy, in the kingdom of God, si Jesus, He is opening a new way of importance. Na bisag ka to mga walang-wala, bisag ka to mga tao na giconsider as reject sa palibot, they are important ng ilang importance. Ang ilahang kanang value is equal to salt, na grabe ka importante. Di ba kamalipay igsoon that in the eyes of God, sa mata sa Ginoo igsoon, importante ang imuhang kinabuhi, importante ang imong impact, importante ang imong ma-influence sa imong palibot. They were not the elite. Kita diri igsoon, kisa man lang tao may nakaila sa tua. Wow, mga dagkong mga tao, atong apelyido siguro na ila, pero atong pangalan wala. We are not that important to the society. We do not have that ganang taas kinaranggo. We don't have that siguro luxury. Wala siguro na pila ka million, billion sigson. Siguro sa atong palibot, regulara kita na mga katawhan na mulumulupyo sa bisang asa ta ng lugar, barangay, nagpuyo karon igsoon. But in the eyes of God, you are important igsoon. Try to imagine, just imagine, na kani silang Pedro, sila ni Juan, sila ni Mary from Magdala, katong mga tao na misunod ni Jesus, sila ni Zacchaeus. Who are they? They were fishermen. Ang mga nagasunod ni Kristo, they were shepherds, tax collectors, mga rebelde, mga kawatan, mga prostitutes, mga carpenter, uneducated, the unseen, the unheard, and the unloved. But in the eyes of God, they are the most important. Mao kay no sa gingharian sa Ginoo baliktad, kung kisa tong nauna gipaubos, kisa no pinakaubos gipauna sa Ginoo. That's why the kingdom of God, dili jud siya makasabay sa gingharian sa kalibutan in this world, because kanami tong baliktad, it's opposite. So Jesus elevated our positions from unimportant to very important igsoon. So if you think igsoon na ang imong pagkakristohanon walay bili, if you think na wala kay maambag sa Ginoo, wala kay mabuhat para sa Ginoo, because ingani man ko, di man ko pasto, di man ko unsa pa dinha, no igsoon ang imong pagkakristohanon, ang imong pagkatao dako kay na og bili diha atubangan sa Ginoo, because you are a salt. So remember that salt gives value. Ang asin naghatag og value sa tuigson. Isip isa ka Kristohanon, as a Christian, as a salt, isip isa ka asin ani na kalibutan, ang imong influence is also valuable. Unsay impluwensya na imong gihimo, unsay impluwensya na imong gibilin sa kung asa ka nagpuyo, asa ka nagtrabaho, unsay negosyo na imong gidala, kisa na mga tao na imong ginalidison, unsay influence na imong gipakita sila. Your value is elevated, gipataas sa Ginoo ang imong value igsoon. Therefore, ang imong impluwensya pud sa imong palibot, it should be valuable. Since we are people who by God's grace nakadawat kita og undeserved favor sa Ginoo. Although we are unvaluable, but God's grace made us valuable. Dili kita qualified, but Jesus made us qualified igsoon. So dapat hatagan natong dakong bili kaning kinabuhi na gihatag sa Ginoo sa tuwa. And also the way mo treat sa isig katao, we should also give them value. Ang problema sa
mga Kristohanong karon igsoon is they don't see the value of other people. Sometimes nakita na nila ang ilang na value but they don't see the value of other people. Sometimes we are too self-righteous. We are just like the Pharisees igsoon, ay mga unbeliever na sa dili ko maguban-uban, dili ko makigstorya na because I am a Christian. I am the salt and the light of this world. Di ko makigstorya nila, di ko makiguban nila kanila, di ko mo apply sa mga opisina, mga trabaho na dagang kayo mga unbeliever. Di ka kitang trabaho na. If you think na kung i-isolate na ako akong kagalingon because I am a Christian, di ko makihalubilo sa uban, di na ko tanaw ng value sa uban, then it is useless atong pagka-salt. Sama sa isa ka asin, di ba ang asin igsoon? The more ka masikaw parat, the more ka uhawon. Kabante ka? Bante ka na mo nang sa mga inom igsoon, ang pulutan, it is something parat. Kaya mo, sige ikaw parat, the more kasi inom og tubig. Diba? The more sa ikaw parat, ang sa padina, asin, mani na parat igsoon, the more mong mutanaw kag tubig, nag-ice, uhawon kay ka because salt attracts water. Isip mga asin igsoon, no? As the salt of this world, do we create thirst sa uban mga tao na makakita sa tuwa? Sa imong kinabuhi igsoon, although walang-wala ka, although wala sa imo, you are financially kanang gipit ka sa padina, but you are committed sa imong pagka-Kristohanon. You are so committed sa imong pagpangalagad sa Ginoo that ang mga tao sa imong palibot igso matingala sila ngano si brother ano nga na siya lagi pero ano daghan siya problema bisag wala bisag maglisod sila pagkaon bisag pobre na sila pero ngano man nadyo'y something sa iya ha na malipay jud ka pag naa siya. Ngano man jud usa may nasa iya ha nalahira jud ang iyang aura jud usa man jud nasa iya ha naman siya kalinaw. Nung naaman siya'y kalipay. Nung naaman siya'y kanabitong that joy na dili mo ma-explain, na makasuti sila na gusto kong ingana. I want that peace. I want that joy. Gusto na ko na ingana po daw ang kinabuhi na bisag walang-wala sila, bisag na sila sa kalisod, but still, malipayon sila. Gihapon. Di ba mag-thirst sila, mag-long sila? Why? Because makita nilang imong impluensya. Ang ato bang kinabuhi, does our life highlight the spiritual dryness of others? Kung ang ubang mga tao na walay Ginoo so makakita sila sa tuwa, kung i-compare nila lang kinabuhi, makasulti ba sila na daghan jud ko kakulangon sa Ginoo? Yes, I may be a millionaire, dato ko, nasa akong pinakataas na position, I can go wherever I go. I want to go, pwede pa ito gusto paliton, pero kung akong i-compare akong kinabuhi, ani na tao, ano man murag dry akong kinabuhi, pero siya, ano man murag puno kay siya joy, anong puno siya kay kalipay. That should be the life of a Christian na asin sa kalibutan. When people look at your life, ilang tan-awon imong kinabuhi, makapangutana jud sila, unsay sikreto nimo na anong ingana man imong kinabuhi? Unsay sikreto nimo anong malipayon man ka? Unsay sikreto nimo na bisag dili ikaw ang na-promote? Bisag ano say sikreto nimo kanong kugihan jud gihapon kay kamo trabaho? So when you say your testimony, dito they will find out that it's the reason behind your peace, your joy, your value. It's not the position, it's not the salary, it's not the wealth, but ang value ni mo so nagigikan dinha sa Ginoo sulti kag naamang lukoy Kristo sa akong kinabuhi. Mao na ang Ginoo ra po naghatag sa akong kalipay ug kusog sa matag adlaw. Mo ni sulti sa 1 Pedro 3:15 igsoon, insulti din na ug mag-andam kamo kanunay sa pagtubag kabisan kinsa nga mangutanak, di ba? Kaninyo, di na kaninyo habat kaninyo bahin sa inyo ang paglaom. So mangutana mga tao, ngano man na malipayon gihapon ka, ngano man gihapon na kanang bitong you are still hopeful, ngano man gihapon na nakay kalipay, nakay kalinaw. So we need to be prepared to give an answer. O sa answer na to, because Jesus is my Lord. Mga ang previous na word yan, nagsulti si Pedro that, make Christ your Lord.
Know your value. Isipa, ison kung unsay imong value atubangan sa Ginoo. Make your life valuable and attractive to the people around you. Just like salt, it attracts water. Just like salt, it gives taste, it enhances the lives of other people. Ang naghatag og warning si Jesus sa verse 13, but if salt has lost its taste, kung mawala ang kaparat. Nakatry ba mo igsoon, nakakaon og asin na dili na parat? Amot, mo ka try. Huwag ko tanaw work, imposible makay mawabang kaparat sa asin. Nakatry ba mo? Basi dili asin, basing sana siya, basing bitsin siguro na siya. Effective kin asin, bula-bula akong baba, igsoon basing bitsin, basing hilo nang gikaon nimo ha. Basing asukar na siya. Kung imo tanaw mo, imposible kayo para sa isa ka asin na mawala ang kaparat. But atong tanawon niya, how shall its saltiness be restored? Kung mawala man gani ang kaparat, it's very impossible for it to be restored. Unsa ba? It is no longer good for anything except mawala ang iyang purpose, mawala ang paggagalamiton, ang may ilabog na lang siya pamaktamakan. Nalahi iyang purpose. Ibig ang purpose sa asin is to preserve, to enhance the flavor, to heal. Since wala na wamin kaparat igsoon, mautro, ma-redefine yung purpose, ilabog lang, tamak-tamakan na lang ang kapuslanan sa iyang kinabuhi igsoon. Sa ilang time na Jesus igsoon kung asa ang although pati karon manually man yung ginaproduce ang asin, pero sa ilang time ang igsoon kasagaran ang asin ginakuha dito sa Dead Sea. So ilang man ang ginabulad. I think na ko picture din ha. Yes ana. Oh. Ilang man ang ginabulad. Ingana pagbuhat og asin igsoon sa ilang time o kana mga traditional. So ang Dead Sea grabe kay kaparat igsoon. So maligo ka dito mulutaw jud ka. So, hayay, andi ka balong lang kay mulutaw jud dito so pero paggawas nimo hastang parata pud lagi nimo. So, mukuha na sila tubig gikan sa Dead Sea tapos marag di mga pala mag plain igsoon. So, ilan nang paugahon dito ha. Now, what happens is that nahiuban na mga nasod, for example, silang time no ang Turkey, ginamonopolize nila ang production sa asin. So, when you say ginamonopolize nila, dapat sila ra ang nagaproduce og asin. So, ang tanan production sa asin gikan sa ila. So, pag naay kompetensya, mangita sila way na daoton ilang produkto. So, na mga times so pag makita sa isa ka nasod, kompetensya namon ni sila sa negosyo sa asin. So, sa buhaton nila, magpada sila mga tao dito so, sa asinan o ilang butangan og kanang bitang ipulyot nila ang ilang mga asin. I don't know so na pagpulyot basta kay nasa ibutang siguro mga chemical o sa padina na ingredients na mawala ang kaparat. So what will happen it will become useless. Pag tilaw nila nawala man ng kaparat, sabi tawas naman lang ni. Sabi bits naman lang ni. Nawala man ng kaparat niya. So diyan gipasabot na when it loses its saltiness. O kaya isong pag ang asin dili na magamit, ma-expose na diyan sa hangin igsoon, ma-evaporate ang kanang mga sa sodium siguro ni igsoon na kanang makapaparat niya, mabilin is ang chlorine na lang diha. So mawala tong element igsoon na makapaparat niya pag tilaw sa kantagbalay, wala man pulong, di man parat. Tawas naman lang ni siya, wala man ang sodium ani niya. So mula pasabot na kumawala yang kaparat, meaning napulyot siya. Meaning nahaluan siya o mga impurities. It will lose its saltiness. Ang original niyang purpose, mawala. As a Christian igsoon, ang purpose sa Ginoo is to become ang purpose sa Ginoo is to kinabuhi is for that we can become a blessing. Mahimo kitang testimony sa ubang tao. Our life will become a blessing sa uban that ma-lead na to mga tao diya sa Ginoo igsoon. What will happen if we will become impure? Mahaluan kita, malingaw kita sa kalibutan, mahisama kita sa kalibutan, musabay kita sa kalibutan.
imbis we are pure in heart, we will become impure. And then unsa may tabo sa gisulti ni Jesus, di ba, ilabog na lang sa gawas ug tamak-tamakan sila sa mga tao. Na-alter iyang purpose. So sa ilang time, ang asin na wali parat, hindi magamit pagluto, pang-preserve, kung sa paninaw, sa ginabuhat nila, ginagamit igsoon para dili motubo ang sagbot. Ang ginabuhat nila igsoon, wala pulos ng asin, so ang buhaton nila, kalsada din pag di motubo ang sagbot, sa buwaga nila nag-asin, kaya para mugahi ang yuta. Bate, di ba, ang asin makapagahi via ice, di ba, mugahi via ice. Mag-construct sa balay igsoon, para mugahi na ilang lapok, lapok na ginagamit nila igsoon, sa buwaga nilang atop igsoon o ng asin na di na parat, kaya siyempre, wala pulos. Kaya kung parat pa siya, baluabo siya. Pero since wala naman siya parat, isabuwag na lang siya igsoon, lahi na yung purpose. Wala na siya nagsubay sa yung original purpose igsoon. Lahi na yung ginatrabaho. Wala na niya ginatrabaho ang trabaho na gi-design sa Ginoo para sa kinabuhi. If we become impure, if we are being polluted sa kalibutan, di ba, atong impluensya malahi na. Our influence will no longer be God-glorifying. Dili na to ma-fulfill na ang calling sa Ginoo sa to be a preservative, to preserve the goodness, to preserve the testimony of God. We will no longer become kanang an agent of healing. We will no longer be an agent to enhance the flavor sa kinabuhi sa bantao. What will happen sa to ay sama sa asin igsoon, mahimong gahi atong kasing-kasing. There is no longer a room for the Word of God to grow. Pero may posible sa Ginoo that He can even crush the heart of stone ay mo yung heart of flesh. Ang isa ka seasoning, if a seasoning has no flavor, na wala ang lasa, wala na siya value. What good is our faith if it doesn't influence others? Igsoon. What good is our label as a Christian if others don't see Christ in us? Useless igsoon. Mo gini igsoon, di ba, ang ending igsoon na si Jesus, that let others see your good works to prove that indeed you are kanang nagasunod ka sa Ginoo, that you have God in your life. Ang problema magulat sa high Christians igsoon, no, is ay di ko diha kay mga unbeliever na sila, di ko musabay nila, di ko makikistorya nila, dinhira ko mangita ko mga ka-Christian pod. Mangita ko kaparehas mo na ko, ay problema na, although di po ka musabay silang kabuang, di po ka musabay sa ilang mga kahilayan di igsoon. But how can you be a salt if you will not approach them, if you will not talk with them? Usahay gusto kita makahimog difference sa kalibutan. Jesus told His disciples that we must be different if we want to make a difference. We must not allow the world to dilute our effectiveness. Usay basi malingaw ra kita igsoon sa kalingawan sa kalibutan, say uso karon sa mga influencers na makita nato sa social media, basi makalimot kita na mas labaw, mas importante pa ang influence na ginadala nimo as a Christian kaysa influence na ilang ginadala. Wa ta kabalik, so daghan ang mga tao na depressed tungod sa mga influencers na makita nato sa social media. Daghan mga batan-on naghikog tungod sa mga influence na makita nila sa social media. Ikaw na Kristohanon, unsay influence na imong mapakita sa imong pamilya, sa imong mga silingan, sa imong mga kauban sa trabaho? Ayaw sabayi ang ilang influence. Make your influence be a godly influence. May pangutan ba, how can we be salt when we are working? Kita tanan, we are working, whether nata sa balay, full-time parent, nata sa opisina, nata sa eskwelahan, unsa pa, nagdatag negosyo sa pa, we are all working. Tanan trabaho is hago, jud kapoy jud tanan trabaho igsoon, bisa ka na mag-online na trabaho, kapoy mag-ingkod oy. Tanan trabaho, it's always kapoy.
But tanan trabaho provides a way for us, an opportunity for us to become salt. We can solve problems. Makatabang kita iso na makasulbad sa problema sa atong gitrabahoan, problema sa ubang tao. Makatabang kita makaserve sa gikinahanglan sa ubang tao. Kita mga Kristohano dapat productive kita sa atong trabaho, igsoon, walay hinumdumi ha, igsoon. Hinumdumi, asin ka, dapat na effect, igsoon na resulta makita sa kinabuhi. Ang isa ka Kristohanon dili dapat tapulan sa iyang trabaho, igsoon. Base na kung sa atong trabaho, mas bayin na, kaya siya bakit Kristohanon pero sige late. Dugay makabot, sa'yo mo hawa. Kuyawa. Kasi dagan tayo mga rason, igsoon. Tanan Kristohanon dapat kugihan mo trabaho. The next time, musulti ka na, kapoy, boring ang trabaho, kapoy, hago, lami kay undang sa may kasabos ang trabaho. Instead, be a light, be a salt sa mga trabuhan. Instead, pasalamat yung Lord, salamat na po yung trabaho karon. Napo ko'y madala sa akong balay. Na makakaon pa akong pamilya. Makakaon pa akong anak. Makabayad pa mis kuryente. So Lord, paningkamutan jud nako niya akong trabaho, kining negosyo, Lord, usab pa din ha. Lord, ako jud paningkamutan, Lord, na mahimo kong asin diriya because Lord, panalangin nimo ni siya sa kuha. This is my mission field. Do your job with skill and commitment as a missionary in that marketplace. Amen katapad, you are a missionary. Missionary sa usahay ba? Di ba pasabot na mo ato ta sa ato tag Cambodia, ato tag Sri Lanka, ato ta sa pinakaliblib na lugar sa kalibutan para lang igsoon ato ma-share ang pulong sa Ginoo. Kung asa ka gibutang sa Ginoo, kung naka sa marketplace, sa mana Facebook marketplace ba na siya unsa no? Minsan sa marketplace din ha igsoon ang trabaho ng mga negosyo kung asa busy marag merkado ba, daghang mga tao din ha. There's business, there's work. Kung naa kay gitrabahoan, kung naa ka sa marketplace, whether it's online or face-to-face, o sa opisina o on the field based on, that is your marketplace, that is your mission field. So, pagtrabaho, so, na-adyo kay skill. Ayaw pagtrabaho na yama-yamara, okay na ni. But with skill, with commitment, Kristohano na ba ko, dapat tarumo na ako ni siya. I'm not after the promotion, I am after the glory of God. Salty, mahimo kang asin bisag sa gamay ra kayo na cubicle sa imong opisina. Salting your small corner of the world with God's message of renewal and joy. Kabalo mo, sa US, there's a survey na gibuhat ang nag-survey so no, ang resulta kay there's a huge percentage sa mga babae na mga office employees who really confessed na makigdog silang boss in order to get a promotion. But you are not like that. You will not compromise. Ano man kung rank and file ko, basta importante, gibutang ko sa Ginoo din niya, maningkamot ko hantod na elevate ko sa Ginoo, i-promote ko sa Ginoo, magpadayon ko na faithful sa akong trabaho. We cannot be a salt if we just show our saltiness igsuon din here sa simbahan. Usahay no? Atong ginapakita ang atong pag-aasin sulod sa simbahan lang. Oy, dapat magtinarong ko kay mo simba ra ba ko ron, dapat buutan ko sa simbahan, dapat mahimot tanaw sa simbahan kay so ang asin na naras butanganan dili jud na mahimong effective. Matunaw ra jud na siya igsuon. Igsuon dili tay mong effective kun narata dinhi. So mong tanan, so tanan parehas ta asin. Walay effect igsuon pag narato pagkamaayo diri sa simbahan ipakita sa gawas. There's no impact if there's no contact lagi daw. We need to be involved in the lives of others. Di ta maghimasok na marites, uy dapat involved ko, dapat marites ko dito kay dapat involved ako manghilabol ko kinabuhi niya no. If na situation na i-present ang Ginoo sa iman, that there's an opportunity for you to be involved, to become a blessing, to share your testimony. Sudlin na igsoon, continue inspiring people, make an impact, enhance the life of other people.
O say ang atong kultura sa Pinoy igsoon, no? Di ba? Di ba utak talang ka, binirahay ta. But as a Christian, you enhance the life of other people. Because kabalo ka, nagsali ka na ang ginomay mo uplift sa imo. Amen. And then in verse 14, another na po na description ni Jesus sa mga Christians, you are the light of the world. So kung ganyan, ang salt, it's very personal. Diba? You dive into the life of other people, you invest, you make an influence in the life of other people. Now let's go sa imong palibot igsoon. Diba? Ang light, it's always, diba, nadyo na siya surrounding. It always affects the surrounding ang suga. Kung ang asin, it makes difference sa pagkaon, ang light, it makes a difference sa surrounding. Jesus, si Ginoong Jesucristo igsoon, He came as the light of all people. All those who follow Him, na tanan mo sunod niya kang Kristo igsoon, will be sharers. Makabaton sa iyang kahayag. Jesus made it clear. The Bible made it clear. It's in John 8:12. Again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me, kung nagasunod kita kang Kristo, will not walk in darkness, but will have the light of life. Ang mga sumusunod, ang mga disipulo, ang mga believers ni Christ must live for Christ, shining the light of Christ sa kaning kalibutan na grabe kangit-ngit. Bisag udo, bisag init kayo, bisag high kayo sa pero ngit-ngit kayo kalibutan kayo ang gira, gutong patay, mistaas na po ng drugs, grabe ng rape o sa paninaa, napakaroon mo, nipasa na sa ito na reading, ang divorce, grabe na karoon na mudima ng mga LGBT, mga same-sex, sa paninaa, kung makita mo, grabe ka confused ang world, and there's so much darkness. Darkness in the Bible is a picture of confusion. It's a picture of chaos. That's why, di ba, sa Genesis, di ba, and the world was dark and void, ngit-ngit, wa kay makitan. There's disorder. But once na si God that let there be light, God created order through the light. Igsoon. Sa katong kalibutan na di na tumasabtan, dapat mahimo kitang kahayag that will give order sa tanang katawhan. Remember that lights give direction in the darkness. Kung ganiha, we are salt, we need to make an impact sa kinabuhi sa itong isig katawhan, igsoon. Dapat kita na mga Kristohanon, we should be a guiding light sa mga tao na nahadinhaa sa kangit-ngit. Kung makabantay kay igsoon, bisag kung sa kangit-ngit, pag nalay suga, bisag layo pa na makit-an, dyan mo na siya. That's why Jesus said, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nabakita ba kang syudad na nasa ilawang tunnel? Wala, di ba? Tanang syudad, it is always nasa patag o nasa hill. Bisag naka sa hill, makikita naman na syudad dito. One time to, namin sa dyan sa itong last week igsoon, no, nato may gabi na to, nato may kanang Sarangani Highlands. So, overlooking na siya, supposedly sa Jensan. Kung punta ka dito, makita mo ng Jensan Port, Sarangani Bay, makita mo syudad sa Jensan igsoon. Pero gabi namin nato dito, ang makita ra namo igsoon is ang mga suga radyon. Ang mga ganahan kumuta na igsoon, kay kung bunta, di mo makita ang pinakatumoy dito sa glan, sa alabel, o di po din makita sa mo right side, di po din mo makita ang pinakatumoy, which is ang maasin o maitom. Pero pag gabi igso, makita nimo ang pinakatumoy. Makita na ko dito ang alabel o sa Sarangani Bay, makita na ko dito, layo, pila to kilometro dito igso, isa ka oras pati mo drive on. Dito po speakers, makita na ko dito, gitaw ko sa Google Maps, oy, maasin na dito, may itom to dapita. Pila pa to kilometro na lungsod, layo pa kayo igsoon. Pero tungod sa ilang mga lights, mga balay igsoon, nanali, pipila ka mga suga, maklaro na ko sila sa layo. So igsoon, makita na to igsoon, that our light, bisag unsa lang siya kagamay igsoon, it could be seen from miles away. Sa kalibutan na grabe kangit-ngit,
ang imong kahayag, bisag mo sulti ka, nagamay ra mo kong pagtuo, nang weak pa man akong faith, it's okay. Ipakita gihapon ang imong kahayag, bisag gamay pa na siya igsoon. Bisag mura pa nagsindi, gamay pa na, mura pa nian nakagpusporo igsoon, pero dako ba nagkahayag ang pusporo biya. We can be a source of comfort, direction for others na nawala din sa kangit-ngit. Even our smallest and tiniest glow can illuminate a dark room. Bisag ang balay na layo igso, bisag kandila lampara nang gibutan ng desing sala, pero makita mo siya sa layo, makasulti ka na nagpuyo dito Kaya naman, na nagsiga. Na mga tao, na syudad dito Why? Because na nagsiga, bisag layo pa kayo. And sometimes ba, maglibog ta, how can I be a light into this world? Saan ako mahimo kong light? How can I be a light? Usa may dapat buhaton, usa akong ibapat himon. Actually, so once you follow Christ, you are already a light. Ang pangutana ba, gitaguan ba nimo ang imong kahayag? Is your light visible to others? Ang maunay problema nato ng mga Kristohanon is atong ginataguan ang atong light. We are scared, maulaw ta, mahadlok ta na makita ang kahayag nato. Christians hide their light. We hide our light. In what way? Ginatagman ito itong kahayag. In what way, Manigson? By being quiet when we should speak. Ay, Kristohanon ko, di na ako masaba-saba, di na ako mukha, di gusto samok. I'm a peacemaker, di ko mag-apil-apil. Naiaway na naikagubot. But as a Christian, you know that you are a light. You need to do something. You need to speak in order na ka na nag-away na mag-uli na sila. Going along with the crowd, musabay kan. Gibuhat bitaw nila, buhaton na lang po nako. Naggrabe sa dito, kahilayan, nagbar, sa pa dito sabayan na po nako, kay malingaw po ko sa hilaw, sa pa din Kung say kalingawan sa libot, kung say in sa kalibot, ako po sabayan. Denying the truth. Christian ka, dili, Christian. Born again mo ko, born again. Murag pa mo ka ng, usapan ka ng churchgoer lang man ko, pero di pa dyan ko seryoso, maulaw no? Tarong-tarongan na yung kanang Christian, pagka-Christian, kay basing, di kabot langit-langitan nakataman ba? Letting sin dim our witness for Christ. Do you allow sin? Ginatugutan ba ito ang sala na itong ginataguan igsoon? Basi kaning sala itong ginataguan, mahimo ning babag na makatestify ta, maka-witness ta, maka-share ta ni Christ sa upang tao. Not explaining the truth to others. Mangutan sila, anong mo man ginabuhat? Ano mang di makamusabay sa mga, di makamuing ani, di lang ko. We fail to explain anong ginabuhat natong di ta mo sabay sa ilang kalingawan, di ta mo sabay sa ilang ginabuhat din na we fail to explain the truth to others. We ignore the needs. What pakialam na nila. Basta ko lahi ko, I'm a light, dapat lahi ko pakialam. Nakay nakita na need, pero kung wala kay gibuhat na igsoon, di ba sa Bible igsoon, sa lagya po na kabalo ka, na dapat nimong buhaton, pero wala nimong gibuhat, nakasala, gihapon ka. Ignoring the needs of others. Be a beacon of truth. Dapat mahimot ang kahayag. Our influence should give light sa atong palibot igsoon. Ayaw palungay mong kahayag dahil sa kalibutan. Stand in your conviction, parugi imong pagkakristohanon igsoon, even if it is not the most kanang popular decision igsoon, ayaw palunga ang imong kahayag igsoon. Verse 15, nor do people light a lamp. Di ba atong una hilig kusog yung brand out sa sipit. Dati lampara. Kung di kandila, so na lampara, kadumdum po dati, ginahimo na sila mamag ng lampara, ng marabit o botili, marabit ka sa mga mayonnaise, ginabangagan ng taklog, ginabutangan ka ng listo na to. So, ano yung mga sapatos na mo, nagikuag listo, no? Putlo, butang listo, butangan ng oil. Pag sindi ba, musiga, di naman palong, so na lampara. Nakabuta kita, nagbuta kag lampara dasod sa kabinet. Di ba dili? Nagbutag lang para, imo ba gitakdubag kaldero, no? Ano ba? Si Jesus na, nor do people light a lamp, pagbutag lang para, o butangan na takluban niya o basket.
But on a stand, may ba mabutan taglampara, di mabutan na sa kurana, di mabutan si lam, di mabutan sa kabinet, ayaw pakita, kaya basi ni makawata, makita ni tao, di ito mabutan lampara sa kan, nagsindi pa lampara. May ba mabutan taglampara itong ginabutan sa taas-taas na lugar? Usay taas sa red, taas sa kabinet, taas sa TV, unsa pa din na, so basta kay, anything na elevated, ginabutan mo kay para ang hayag niya mo, kalat. Ang isa pa doon, so imo nang ginabutang sa strategic na mga lugar. Di ka mabutag lampara, isa nilang para, imo pang ibutang sa kasilyas. Siyempre, ang ibutang dito jud sa sala. You put it in a strategic position. It gives light to all in the house. Kung ang lampara, so bisag gamay ra na siya, kung ibutang nimo na siya sa isa ka lugar na taas na siya or strategic na siya na lugar, kaya niya hatagag kahayag ang tibok nimong balay. So, kung sa'yo gina-emphasize sa Bible sa tuwa, bisag gamay lang nimong lampara, nakoy picture das lampara diya, next na ako, di ba? Be that light wherever God has placed you. Nga na lampara nila, igsoon sa ancient times, mga siya gamay lang na murag cup, nalay oil, nalay pabilo, isindihan nila dayon igsoon, nga na igsoon. Bisag usa na siya kagamay, pero kay mo na siya ibutang sa taas, elevated na lugar, isa strategic na lugar, kaya niya pahayagon ang iyang palibot. Be a light wherever God has placed you. Nabisag na ka sa pinakasuok sa iyong opisina igsoon, pero ang imong Christian na values makita jud igsoon. As lights of this world, we are to reflect that true light who has come into the world. Remember, so no, na kita reflection lang ta sa tinuod na kahayag ng kalibutan. John chapter 1 verse 9 exalted that true light, talking about Jesus, which enlightens everyone, was coming into the world. No, that is the, wala pa na tao si Jesus, but in the succeeding verse, no, gipakatao na si Jesus, that ang tinuod na kahayag, which is Christ, is coming to this world, and now He is in the world, naa siya sa tua, so dapat ipakita nato na nakahayag sa mga katawan. Igsoon, ayaw jud i-small, pagtik igsoon na, pagkakristohanon, igsoon, wala man basta kay simba lang ko, okay na ko, usab ba din bisag asa ka mato, that's your ministry. Ayaw pag unawa na iso na ministry na sa simbahan, ang ministry na sa imong pamilya, na sa imong opisina, na sa imong trabaho, na sa imong tindahan, na sa imong silingan, that is your ministry. So on. Remember, sila Peter, the disciples, the apostles, took it personally. Ginariman ng kaugalingon nila so that we are the light, we are the salt. Tanawon nimo iso sa effect nila iso kani mga nobody, kani mga panday, mangingisda, kati mga tao iso na wala gi-recognize sa society. Unsay effect igsoon sa ilang ministry, unsay effect igsoon sa ilang kahayag, sa ilang pagkaasin, sa kaparat igsoon, unsay resulta? Acts 17 verse 6. Exalted din ha, igsoon, di ba, gi-persecute ng mga disciples, kung naman sila Paul, sila Jason, gipang-persecute sila na time, gidumog sa mga tao, na mga taga-Ephesus, igsoon, and these men who have turned the world upside down, makita mo no, nabaliktad ang kalibutan, gibaliktad nila ang kalibutan, because of their effect, because of their influence, the world was turned upside down, have come here also. So igsoon, kung asa kagibutang sa Ginoo, be an influence. Turn that office upside down. Ibalik na din mo mga opisina, mga table, but kung unsay nakagawian na sa opisina, kung sa may kanang mga under the table, mga palakas igsoon, mga sila, kanang ba palakas kanikuan ba nga na para mag-promote ka, sige lang. I know na ihatag naman sa Ginoo akong time jud. Do not go with the flow. No, kasi sa kalibutan na palaban ka ni mayor o sa palinaan. Sige lang. Kabalo ko, if it's my time na elevate ko sa Ginoo, it's my time. But while I'm still waiting sa whole way, I will continue to serve God sa way na kung asa ko gibutan niya.
Every day is an opportunity to exercise our calling. Unsay goal nato igsoon nganong mahimo kitang asin, mahimo kitang kahayag. In verse 16, in the same way, being a salt and being a light, let your light shine before others so that they may see your good works. And what's the effect of our good works? Give glory to God. Dili para mahimo kang ilado, dili igsoon para ma-promote ka, dili kay para maunsa pa dinha o kanang sa ba masikat ta dinha, but to give glory to God. The greatest joy for a Christian is to give glory to God. That's the whole purpose of our life. Maghatag og himaya sa Ginoo. Focus on giving glory din sa Ginoo. Ang matingalan ng kaigsoon that God will put you higher, 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 nahantod ng imong kahayag makita na sa kadaghanan. Your influence will grow. Your light will grow. Your saltiness, ang effects yung imong salt ison, it will gonna be further enhanced pa dyan igsoon. Take care sa imong influence. Ang pingi ang imong influence. Be a good influence. Be a godly influence din ha sa mga tao sa imong palibot igsoon. Nagbisag dili ikaw ang pinakasikat din ha sa imong gitrabahoan, but matuon ka sa mga tao, mga islagtabang sa imong because they know your influence. They know your wisdom. Nabisag dili ka ilado na tao igsoon, mga tanas lama, unsa may matambag jud nimo, unsa may ma-advise nimo ani sa akong problema. Di sila mga kan tulfo, di sila mo adto kang kesa na sa radyo, yung mga yung tambag kada alas 8 sa gabi, but they will go to you because they know your influence. Focus in giving glory sa Ginoo and let God take care the impact and the sphere of your influence. Amen. Let's all stand, manindog kitang tanan igsoon, no? So, let it be a reminder sa atong tanan na we are all called to become a salt and a light kaninang kalibutan. Once we have Christ, if we are indeed true believers of Christ, you are already a salt, you are already a light. But the question is, giunsa ba nimo paggamit? Kung asin ka, napabagyapon ka sa garapon, napabagyapon ka sa sudlanan, are you still in the salt shaker? You need to go out to make an influence sa imong mga classmates, sa imong mga friends, sa imong workplace, sa imong family. Make a contact with them that if you make contact with them, you will become a blessing igsoon. Your light, ipakita mo imong kahayag igsoon that you will never compromise. Ginabarugan jud nimo kung unsay tinuod, kung unsay sakto, dili mo sabayan unsay lang gusto, dili mo sabayan unsay nasa kalibutan, dili mo sabayan kung unsay kahilayan. Bisag musulti sila igsoon, mo naman ning standard sa kalibutan, but that's not my God's standard. That's not the standard of my Lord. Even if they will persecute you, think of it as ginaglorify na ko si God. So remember, let your influence give glory to God. Bisag gamay pa man imong influence, let your influence give glory to God. It's not about the position. It's not about kung unsa may title nimo, kung unsa apelyido nimo. But it's about your conviction as a Christian. Let us pray. Almighty God, salamat kayo that we have a calling na dapat namong i-pursue. That we have a purpose, Lord. Na idako kay Lord na responsibility na sa mga kamot karon, Lord, that as Christians we are to be the salt and the light of this world, Lord God.
That as mga salt, O God, we need to be influencers sa kinabuhi sa mga tao. We will give value. We will enhance their life. We will preserve what is true. We will become agents of healing, O God. We will become kanang blessing sa mga tao na sa palibot, O God. And as light, O Lord, we pray that our light will not grow dim. Di na mo tagwan mong kahayag, O God, that our life as a Christian will be open. That we will become a source of direction sa mga tao, Lord, who are confused, who are naglibog sila, who are still in the darkness. Now when they talk to us, O God, we will give them godly advice. Mga langit nun, mga God-glorifying, Lord, na mga words ang madunggan nila sa mga. And our life, Lord, the way we work, the way we study, the way we conduct our business, the way we lead our relationship, among marriage, among family, O God, we will have that deep conviction, Lord, to give glory to you. And we will not compromise with the standard of the world. Because we are not living for this world, but we are living in your kingdom, Lord. And we pray, O God, na hatagan mo matag-usa ka na mo og grasya, Ginoo, kusog to sustain us, O God, to become the salt and the light ani na kalibutan. And we pray, O Lord, that everything that we do, it will give glory to you. Not ours, not for our glory, but for your glory. Because, Lord, it is our greatest duty, greatest desire to give glory dinha sa imuhang ngalan. This is our response, Lord, sa dakong grasya o kaluoy, sa kaluwasan, Lord, na imong gihatag sa mua. We will glorify you in everything that we do. Whether we live, we eat, we drink, we work, we walk, we will do it, O God, for your glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ato palapakan to praise yung suot.